Bakit daw sinasabi natin na pinakamagandang investment ang real estate? So, hindi ko po sinasabi na maganda talagang investment ang real estate. Depende kasi yan sa calling mo. Depende kasi yan, guys, kung paano yung pagkaka-interpret mo pagdating sa real estate. So, pag sinabi natin, guys, na real estate, ito yung bahay at saka yung lupa. So, maalin po yan sa dalawa. So, pwede tayo mag-invest or magnegosyo ng ibang klaseng negosyo. Talaga namang marami pong lumalaki sa pagninegosyo. Pero kung sa kagaya ko na medyo introvert, ako po ay OFW, medyo mahihain ako, dito lang makapal yung mukha ko sa pagbablog. Dito lang ako nakakapagsalita ng ganito na dire-diretso. Pero kapag po ang inyong pinasok ay real estate, automatic po yan, guys, na pwedeng hindi ganun kahirap yung maging journey nyo, basta alam nyo po yung step by step kung paano yung gagawin nyo. So guys, nung una, wala din akong alam sa mga ganito. So hindi ko rin talaga alam tong mga real estate na to. Pero nung nasubukan ko, parang nakakaano pala, nakaka-addict, nakakagutom pala. Ganun pala siya. Kasi guys, pag yung iyong property pala, nabayaran mo na, tapos kumikita ka na, doon sa property na nakuha mo, parang ano siya, problem solving ka, parang ganun yung nararamdaman ko. As real estate investor, hindi naman, siguro investor ba tawag doon? So, as ano ako ng real estate, yun, fan ako ng real estate talaga. Kasi isipin mo kung meron kang isang property, sabihin natin na nag-generate siya ng income sa'yo na 10,000, kuha ka ulit ng another property, then mag-generate ulit siya ng 10,000. So, hindi natin sinabi na bayad mo kaagad yung bahay, ha? Although yung aking una is bayad ko na talaga siya, yung aking property na yun. Pero pwede kang kumuha ulit sa susunod na property na hulugan through amortization. And then the third one, pwede ulit through amortization. Nakadepende na po yan sa inyo kung paano ang gagawin nyo para dyan sa inyong real estate property. Bakit maganda to? Kasi guys, kahit malayo kayo, pwede nyo po siyang magawa. Kahit malayo kayo, pwede po siyang mag-generate ng income sa inyo. Ako po as OFW, sa totoo lang po ako, diba? Siyempre, OFW, wala ako sa Pilipinas. Nandito po ako sa Czech Republic. So, kung gusto nyo mapanood yung mga vlogs ko, OFW guides, about po to sa Czech Republic sa pag-apply. So, pwede nyo po yung panoorin. So, balik tayo dito sa topic natin. So, guys, habang nandito ako sa Czech Republic, guys, ang nangyayari, nandoon yung aking upahan, ako kumukuha ng taong uupa, kapag magpapalinis ako ng bahay, tatawag lang ako. Siyempre, babayaran ko siyempre yung aking iimportahin. Tapos ngayon, syempre, nag-generate siya monthly, nagpapasok sila sa akin. Paano daw kung hindi good payer yung makuha ko na renter? Di palisin ko, meron kaming kasulatan. Meron akong kasulatan po na iniiwan po sa kanila. So, ganun. So, yun lang guys. Yun lang para sa akin, no? So, yun yung maganda na sa real estate property na sinasabi ko sa inyo. So, okay ba yung lupa? Okay po yung lupa. Pero sa akin kasi okay ang lupa kung siya ay meron ka talagang sakahan, yung talagang malaki yung sakahan, or gagawin mo siya na parang pa-business din. Yun. Okay sa akin yung lupa. Kasi po, ang atin po kasing mundo, or ang sa ating sa Pilipinas, hindi po nag-expand ang lupa. Pero dumadami po yung population. Ibig sabihin, maraming tao ang mangangailangan ng lupa. Pero ang lupa kasi is hindi siya nag-expand. Diba? Yung lupa natin, kung ito ay may ganitong sukat lang, ganyan lang talaga. Pero yung ating tao, or yung population natin, kung ngayon ay 100 million, baka sa susunod na mga taon, maging 200 million na. So, dumadami yung tao. Kaya maganda talaga, for me, ang real estate properties and investment. So, for me, yun talaga yung maganda. Dumadami kasi yung tao. Pero kung ngayon, nakakapagpundar ka na, kapag marami ng tao, ikaw na yung magpapaupa sa kanila. Ikaw na yung mag-aano sa kanila ng mag-aalok ng properties mo. Tsaka, at the same time, kung hindi ka man kumita dyan sa property mo ngayon, at the long run, nasa 20 years ka, 10 years, 20 years, 30 years, siguro yung iyong property na yan is mabibenta mo ng times 2 doon sa bili mo. 'Di ba? Kagaya ng lupa namin, guys, yung lupa namin sa Batangas. Binili daw siya ng tatay ko ng 50,000. Pero syempre, way back sabihin natin na siguro mga 1980, gano'n, 50,000. Then, ngayon, sabihin natin, plus 40, sabihin natin 45 years old, sabihin natin gano'n. Plus 45 years ay magkano na po yung lupa ngayon. So, yung dating 3,000 SQM, nabili niya lang na 50,000. Ngayon, ang 50,000 nyo po, ilang SQM na lang yung maaabot nun. Baka 10 SQM to 20 SQM na lang ang maaabot ng 50,000 na yun.
So, nakita niyo yung difference niya, guys. So, nasa probinsya pa po kami niyan. Paano pa yung mga nasa city, di ba? Ganun po kaganda kapag property talaga, real estate talaga yung nabili mo. At mapagkakakitaan mo talaga. So, bukod po yun sa pagpapaupa, kasi hindi lang naman talaga sa pagpapaupa kakikita sa property. Pwede rin itong gamitin mo sa pagbibusiness mo, gamitin mo sa ibang bagay na nag-accumulate din ng income sa'yo. So, hindi lang po ito sa ngalan ng pagtira lang sa property. So, yun. Yun lang. Para sa akin, yun yung masasabi ko na maganda para sa real estate property na sinasabi ko. Pero guys, walang mali. Sa kahit na anumang negosyo na gusto nating pasukin, wala pong mali. Lahat pong negosyo ay tama. Lahat ng negosyo ay walang mali sa kahit na anumang negosyo na gusto nating pasukin. Nagiging mali lang siya kung hindi natin siya naaayos yung system. So, lagi kasing ganyan kahit saan, dapat talaga may system kapag meron tayong negosyo. So, yun lang.